measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Amen. Here's the easiest way to learn how to play the piano. Step 1. Sorry. Okay, good morning po sa ating lahat. Tayo po ay nasa sharing ng salita ng Diyos sa umagang ito, araw ng Linggo. At let's take time to pray for our country. Pwedeng hilingan ko si Pastor Roland, pag-pray mo nga ang bansa natin. Kasama yung ginagawa natin sa training sa ministry sa pulis. Pastor Roland. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Gandang umaga po, Pastor. Gandang umaga. At higit sa lahat sa ating mga kapatid. Good morning po. Tayo po yumuko at tayo po isamahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa pangalan Panginoon ng bugtong mo anak na si Kristo Jesus, O God, minsan pa, O Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito na muli pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Ang kalakasan, Panginoon, at kalusugan, spiritual at physical ng bawat isa, Panginoon. Ito, O Diyos, ay pinasasalamatan namin, O God.
At lahat ng biyaya, Panginoon, sa anumang paraan ay tinatanggap namin. Ito, O Diyos, ay pinasasalamatan din namin sa iyo, O God. At patuloy po kami, Panginoon, na naniniglod sa iyo at tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa, O God. Tunay nga, O Diyos, na patnubay at gabay mo, Panginoon, sa aming bansa, ang patuloy na makamtang, Panginoon, ng mamamayang Pilipino, O Lord God. At tulad nga po, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay pinasasalamatan namin na sa kabila, Panginoon, na merong kalamidad ng bagyo, Panginoon, tunay nga po, Diyos, napakabuti mo sa amin dahil hindi po ito tumapak sa kalupaan, Panginoon, sa lupain ng Pilipinas, O God. At ganoon din, Panginoon, ang COVID-19 na ito, Lord God. Tunay nga po, Panginoon, na ito ay walang kapangyarihan dahil walang pangalan, Panginoon, sa silong ng langit na makapangyarihan pa sa pangalan natin, Panginoon Jesus Cristo, Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Pagkos ito, O Diyos, ay maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Patuloy ka, Panginoon, na makilala, O Lord God, sa pamamagitan ng pandemic na ito, Lord God. At ganoon din, O Diyos, sinataas namin sa iyo ang aming pamunuan, ang aming presidente, Panginoon. Dalayan ko, Panginoon, ang aming presidente na si Rodrigo Roa Duterte, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na bigyan mo ng sapat na talino, O God, upang ang aming bansa, Panginoon, ay patuloy na malayang makakilos, O God, at ang mga desisyon, Panginoon, na magmumula lamang sa iyo, O Lord God. Yes, O Lord God, at ganoon din, Panginoon, ang aming mga senador, Panginoon, ang aming mga kongresista, O God, gobernador, mayor, O God, ay patuloy namin tinataas sa iyo, O Lord God. At especially, Panginoon, ang aming mayor na si Lino, Panginoon, si Mayor Lino Cayetano, O God, ang patuloy, Panginoon, ng pag-iingat mo sa kanya, ang sapat na talino, Panginoon, ay patuloy mo pagkaloob sa kanya, upang ang Panginoon, ang aming bansa, ang aming lalawigang, Panginoon, ang aming Taguig, Panginoon, Taguig City, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan. Yes, O God, sa tulong at gabay mo, O Lord God. Yes, O Lord God, at ganun din, Panginoon, ang aming ekonomiya, Panginoon, ay patuloy namin kaya itinataas sa iyo, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magkaroon ng revival, Panginoon, magkaroon, Panginoon, na ito na kumilos, Panginoon. At ang aming ekonomiya, Panginoon, ay patuloy na umangat, O God. Hallelujah. Sa pangalan ni Kristo Jesus, O Diyos. At ganoon din, Panginoon, patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon, ng mga katiwalian na nangyayari sa amin dito sa Pilipinas, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mga katiwalian ito, Panginoon, ay patuloy na mabunyag, mahayag, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na managot, Panginoon, ang dapat managot, Panginoon, sa katiwalian ito, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na ito ay maganap sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord God. Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, ang aming gawain, yung police ministry namin, Panginoon, yung BOC, Panginoon, yung MBK, O God, hallelujah, patuloy namin ito itinataas sa iyo, maging ang aming mga kapatid na patuloy na ginagamit mo, ang aming facilitator, Panginoon. Equip them, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na mahayag, Panginoon, ng mga bagay na gusto mong iparating sa amin upang ang mga kaalaman pang ito, Panginoon, ay tumimo sa puso at isipan ng bawat isa amin. At patuloy, O Diyos, na ito ay magamit ng aking mga kapatid, Panginoon. Especially, Panginoon, yung aming mga kapatid na ginagamit mo, si Brother Boy Manuel, si Pastor Jimmy Tarog, Panginoon. Yes, O God, hallelujah. Ay patuloy mo, Panginoon, na bigyan ng kalakasan, sapat na talino, Panginoon, na manggagaling sa iyo, Lord God. At patuloy, Panginoon, na ibuhos ang iyong walang hanggang pagpapala, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng aming kalakasan ay magmumula lamang sa iyo, Diyos. Hallelujah. At ang patuloy, Panginoon, na pagpapala mo sa aming bansa, Panginoon, ay patuloy namin inaangkin at ang buong mamayang Pilipino, Panginoon, ay patuloy mong balutin, Panginoon, na yung banal na dugo. At doon, Panginoon, sa aming sa mga mamamayan na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ang mga salitang nadirinig nila sa mga oras ito, O Diyos, ito, Panginoon, ay hindi babalik ng walang kabuluhan, O God. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, sinabi mo sa Hebrew chapter 4, verse 12, na ang iyong salita, Panginoon, ay magkabilay talim, Panginoon, na ito'y tumatagos, O God, sa kaibuturan, Panginoon, namin. So, O God, at dalayan ko, Panginoon, ang mga makarinig ng iyong banal na salita sa mga oras ito, Panginoon, ay ando doon, Panginoon, na ito'y magsisimula ng bumubuo. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, O God. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin tagumpay ang gawain namin to sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Thank you, Pastor Roland. Si Pastor Asa, i-bless natin ng Israel, Pastor Asa.
Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa bansang Israel na ipo Panginoong pinili sa lahat ng mga bansa. Lord, sabi mo sa inyong salita, kapag palain po namin ang Israel, ay kami pagpapalain din. Kaya Lord God, we speak peace, blessings, Lord God, upon blessings sa bansang Israel. Marami din pong salamat, Lord God, dahil po sa bansa pong ito, kay Jesus Christ, Lord God, kami po ay naging kabahagi ng part, Lord God, ng iyong pong kaharian. Marami pong salamat, O Diyos, sa bansa pong ito, Lord God. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Nakita ko si Alexis na wala ulit. Anyway, tayo po ay dumako sa ating Bible sharing. I-share ko lang po ulit yung aking screen. At babasahin po natin ang John chapter 5. Natapos natin last time yung healing at the pool of Bethesda. Ang ano po nito, ang mensahe natin sa atin nito ay yung grace ng Panginoon na katulad ng sa kaligtasan, katulad nitong lame man sa pool of Bethesda na nakarating na doon sa dulo ng kanyang PC at the end of himself na na-realize niya na wala na talaga siyang magagawa para makuha yung kagalingan. Ganun din, let us realize na salvation is 100% purely nanggagaling lang sa Diyos. At yun ay tinapos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang kaligtasan po ay isang regalo ng Diyos sa atin. So, let me begin with verse 16. Pagkatapos na nakita ng mga Hudyo or Jewish ruler, hindi naman yung mga Hudyo sa kabuuan, kundi mga Jewish ruler ang binabanggit dito, no? Na dala-dala noong pinagaling na may sakit yung kanyang higaan, sinabi ng mga Hudyo na hindi ka dapat magdala niyan dahil ito ay araw ng Sabado, Sabbath day. Kaya, ayun, so, na-miss nila yung himala, hindi nila pinansin yun. Ang pinansin nila ay yung kanilang legalistic na pag-observe ng Sabbath na medyo twisted na, dinagdagan na lang nila ng dinagdagan, traditional na lang. Kaya nung sabihin nung pinagaling na may sakit, nung nakilala niyang si Kristo ito, na si Kristo ang nagsabi sa kanya, sa verse 16, sabi rito, for this reason the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. No? But he answered them, my Father is working until now, and I myself am working. For this reason, the Jews were seeking all the more to kill him because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. Therefore, Jesus answered and was saying to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself is doing, and the Father will show him greater works than this, so that you will marvel. Let us pray. Father God, in the name of Jesus, dalangin namin ang kapahayagan ng iyong salita, maging mayaman, tumimo sa aming mga puso at isipan, mangusap ka sa amin, Panginoon, buhay at makapangyarihan ang iyong salita, O Diyos, na maghihiwalay sa aming mga kasukasuan at buto at sa aming mga kaluluwa at spirito, Panginoon.
para yung purity ng paglakad namin bilang mga anak mo, bilang iyong lingkod, ay mangyari po sa amin. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang lahat ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So, ang ating binabasang version ay New American Standard Bible, no? Yung verse 16, sabi rito, for this reason the Jews were persecuting Jesus. Sa King James, naandun yung sense na the Jews were seeking to kill Jesus. Gusto nilang patay. Dito pa lang sa verse 16 ay nagtatangka na silang patayin ang Panginoong Jesus. Ang dahilan, dahil binayolate ni Jesus yung Sabat. Sa kanilang pananaw, no? Meron pong tradition ang mga Hudyo sa observance ng Sabat na you should be well warned. Dapat na napagsabihan ka muna, na-warningan ka muna ng maayos na itong bagay na ito hindi mo dapat gawin sa Sabat. Dahil pag na-prove na warningan at ginawa, ang penalty po ay death penalty. Babatuhin yung taong nag-violate ng Sabat hanggang siya ay mamatay. So, itong paralitiko or lame, lumpo na tao na pinagaling ng Panginoon, may sakit for 38 years, hindi nila ginalaw kasi wala naman sigurong nag-warning doon sa lumpo, oy, bawal kang magbitbit ng iyong higaan na. Lumpo yun eh. So for 38 years, walang nagsabi sa kanya. Kaya absuelto siya. Kaya ang tinanong ng mga Hudyo, sino nagsabi sa iyo na dalhin mo yan? So nung binanggit nung pinagaling na lumpo na si Jesus, ayun, inciting to violation of Sabbath. Parang yun ang ginawa ni Jesus Christ, kaya mas matindi po yun. Inciting to violate the Sabbath. Para bang sa ibang inciting to sedition, no? Matinding kaso po yun. Dito, inciting to violate the Sabbath. Yun po ang ginawa ng Panginoon. Kaya sila ay pinersecute. Si Jesus ay pinagtangkaang patayin ng mga Jewish ruler at this point pa lang. Pero sinagot sila ng Panginoong Jesus sa verse 17. At tingnan niyo po yung sagot ng Panginoon. Sabi niya, my Father is working until now and I myself am working. Tanong ko, sagutin niyo po ito. Ang Diyos ba nagpapahinga sa araw ng Sabado? Natutulog ba ang Diyos? Napapagod ba ang Diyos kaya kailangan niya magpahinga? Hindi po. So, ay paano yung sinabi sa Bible na sa creation, balikan natin yung creation, no? Na on the seventh day, God rested from His work and called it holy. Anong ibig sabihin nun? Sige, sa natin. Yung paglikha niya, nag-rest siya. Yung mga gagawin niya. Tapos na siya, pastor, doon sa gawaan niyang paglikha eh. So, nag-rest lang siya sa creation. Nag-rest sa creation. Siguro, pastor. Okay. Sino pa ang gusto sumagot? Nagde-day off ba ang Diyos? Sige nga. Pastor Asa, nagde-day off ba ang Diyos? Nawala yata si Asa. Sister Rose, ikaw na lang. Saluhin mo si Asa. Rose Baring. Ay, Rose San Andres. Sige. Pakiulit nga po pas ng tanong niyo. Sorry. Kasi Sabat eh.
in-institute ng Diyos ang Sabat, di ba? So ang Opo. tanong ko, nagpapahinga ba talaga ang Diyos sa kanyang trabaho? Nagde-day off ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos dahil napapagod? Hindi pa sabi sa Bible, he never faints. May verse po sa Old Testament, ang Diyos hindi napapagod eh. Okay. Oh, He never slumber nor sleep, sabi sa Opo. Psalms, ano? Opo. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya may kanta niyan, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Ang obvious answer ay hindi. So, pag nag-day off ang Diyos, nako, matindi ang mangyayari sa mundo natin. Kaya, the obvious reason na ang Diyos, hindi siya nagpapahinga sa itinakda niyang araw ng Sabat. So pagka ganon, binabiolate ba ng Diyos yung sarili niyang batas? Pastor Hindi Asa. naman. Pastor Asa. Eto na si Asa. Pastor Asa, tanongin kita, binabiolate ba ng Diyos yung sarili niyang batas? Mukhang may problema kaya Asa. So, Brother Chris. Brother Chris. Opo. Unang-una, sabi nga doon sa Psalm 121 verse 4, sabi po doon, the Lord is your keeper, the Lord is, He is never slumber. He will allow you, verse 121. Hindi po siya naiiglip, hindi siya natutulog. Kaya ang Diyos ay hindi niya siya kasi ang gumawa ng batas eh. Okay. Kaya wala siyang binabiolate. Hindi naman siya law breaker eh. Okay. Ang sinasabi niya doon ay siya yung nagpahinga dahil yun po yung creation na tinapos niya muna yung kanya. At yung rest day, katulad nitong ating ginagawa, ay tayo nagpapahinga sa presensya ng Panginoon. Nandito ay yung tunay na rest, ang Sabat. Okay. So parang yung Sabat ay in-institute ng Diyos hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. No? The Sabat, ano sabi? Brother Roland, may gusto ka sabihin? Opo. Hindi po yung para sa kanya eh. Okay. Para po sa atin yun na matututurin po tayo na magpahinga. Okay. Hindi po yung buong linggo na uubusin na natin yun na wala na tayo para sa kanya. Okay. So yung isang araw po, bukod sa tayo po yung nakapagpahinga na, nakapaglaan pa tayo ng oras para sa Diyos. Alright. So sabi ng Biblia, Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. So yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi yung tao para sa Sabbath. Ang interpretation ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, ay yung man was made for the Sabbath na. By hook or by crook, you have to obey yung kanilang interpretation ng Sabbath. May tanong pa ako. Kailan nilikha ng Diyos ang tao? Kailan nilikha? Pang ilang araw? Ika-anim po, Pas. Ha? Ika-anim. Okay, ika-anim na araw. Pag nireview natin yung creation sa Genesis, makikita natin doon na panghuling item na nilikha ng Diyos si Adan, no? Siya yung pinakahuling creation ng Diyos, si Adan, sa ika-anim na araw. Ang reckoning ng time, teka ha, siguro puntahan po natin, nasaan na yung aking Bible? Puntahan natin yung Genesis chapter 1 para maliwanag po. So, in the beginning, God created the heavens and the earth was without form void. Ang sabi sa verse
5. And God called the light day, and the darkness He called night. And the evening and the morning were the first day. So, ang reckoning ng time sa Bible ay nagsisimula ng evening. Pagbaba ng araw, bagong araw na yon, no? So, usually, 6:00, no? Sa Israel, lunar calendar sila, meaning, pag bumaba yung araw, bagong araw na yon. So, mamayang 6:00, kung tayo ay nasa Israel, ngayon ay linggo, pag patak ng 6:00, Lunes na po yon. So, and there was evening and morning. And then, sa verse, so panghuling ginawa ng Diyos si Adan. So God created man in his own image, and the image of God created him, male and female. And God blessed them. So, as if inihanda muna ng Diyos yung lahat ng kailangan ng tao bago niya nilikha yung tao, si Adan. Agree kayo doon? Now, nung nilikha po ng Diyos si Adan, siya yung panghuli. Pwede ba nating sabihin na patapos na yung ika-6 na araw nung nilikha ng Diyos si Adan? Maaari, no? May iba pang creation ang Diyos on the 6th day. Saan ba yun? The 4th day, the 5th day, and God said, let the earth bring forth living creatures. So, ginawa din ng Diyos on the 6th day yung mga hayop, yung mga cattle, creeping thing, and beast of the earth after His kind, and it was so. So, marami pang ginawa ang Diyos sa 6th day. And then, panghuli, sabi sa verse 26, let us make man in our image. So, ang tao ang huling-huling ginawa ng Diyos. Pwede kaya nating sabihin na mag-aalas-6 na nung ginawa ng Diyos si Adan? Agree ba kayo doon? Ha? Pwede? Pwede po. Pwede pa. So, pwede kong sabihin na yung unang araw ni Adan ay ano? Sabbath day. So, the first day of Adam is the 7th day of God. Di ba? So, Sabbath day, ang unang araw ni Adan. Ano ba yung Sabbath day? Anong ginawa ni Adan nung Sabbath? Hindi kaya ito yung time na nakikipag-fellowship na siya sa Diyos, di ba? Nasa Garden of Eden siya eh. Ito yung time na namamasyal ang Diyos sa Garden of Eden at nakikipag-fellowship siya kay Adan sa kanyang creation. Correct? Agree? May trabaho si Adan eh. Siya yung caretaker ng Garden of Eden eh. So siguro sabi ng Diyos kay Adan, Adan ha, sa dinabi-dami nang nag-apply, ikaw na napili kong mag-alaga ng Garden of Eden. Nag-iisa lang naman siya. Kaya, hired ka na. Tanggap ka na. So, magsimula ka nang magtrabaho sa Garden of Eden. Sige, bukas, day off mo. Parang ganon, no? So, anong mensahe sa atin ito? Na bago ka magtrabaho, dapat mag-spend ka muna ng time sa presensya ng Diyos. Parang yung lakas mo na gagamitin mo sa pagtatrabaho ay manggagaling sa Diyos, hindi sa iyong sarili. Yun. Ito po yung prinsipyong nakita ko rito. Na before, kaya we take time out talaga. We take time out at least one day a week to be at the presence of God para tayo ay ma-restore, para tayo ay ma-rejuvenate in the presence of the Lord. So, hindi tayo nag-observe ng Sabbath para magpunta sa beach, manood ng sine. Nakakapagod yun physically at spiritually, nakaka-drain din po yun. So, it is okay na we be in the presence of the Lord. Naisip ko lang, hindi kaya, kasi tingnan natin, no?
Puntahan natin po yung Genesis chapter 3. Hindi kaya, nung araw na kinain ni Adan at ni Eva, yung forbidden fruit, yung fruit of the tree of knowledge of good and evil, ay araw ng Sabat yun. Hindi kaya? Kasi yung araw ng Sabat, yun yung time na ang Diyos ay namamasyal sa Garden of Eden at nakikipag-fellowship kay Adan. Immediately, after nakainin ni Adan at ni Eva yung forbidden fruit, ay sinabi po rito sa verse 8, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Mukhang Sabat din ito eh. Walang clear cut na sinabi sa Bible na yun ay Sabat, pero ano lang, maaaring Sabat din ito nung binayolate ni Adan at ni Eva yung nag-iisang utos ng Diyos. Lahat naman ng prutas pwedeng kainin. Maliban lang dun sa isang prutas na yon. Narito ba si Jay? Jonalyn? At yung prutas pong yon ay... Nandito po. Okay. Yung prutas na yon ay hindi masanas, yun ay fruit of the tree of knowledge of good and evil. No? So, when God instituted the Sabbath, hindi talaga nag-rest ang Diyos in a sense na hindi na siya tumatrabaho. Kundi nag-rest ang Panginoon in the sense of he took the time to appreciate His creation. He took the time to enjoy His creation, lalong-lalo na ang tao. Si Adan. He took the time to fellowship with Adam. So namamasyal siya doon sa Garden of Eden. Kaya nung binayolate ni Adam yung nag-iisang utos ng Diyos ba, ay malamang Sabat din yun. And lalo pang nagtrabaho ang Diyos nung nagkasala ang tao, pinagulong na ng Panginoon yung kanyang plan of salvation. Amen ba yun, mga kapatid? Kahit hindi ko kayo naririnig, salamat doon sa inyong amen. So, in verse 17, but he answered them, my father is working until now, and I myself am working. So, sinasabi rito ng Panginoon, yung ginawa ko na pinagaling ko yung lumpo, trabaho yun ng Diyos na ginawa ko lang. So, sinasabi po dito ng Panginoon, in the same level kami ng Diyos, Ama, na yung hindi violation ng Sabat yun dahil Diyos ang nagawa noon. Diba? At sa verse 18, nagalit po ng gusto ang mga Hudyo. For this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill him because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. So, sa verse 16, gusto na nilang patayin si Kristo. Hindi binanggit dito, pero sa King James, they sought to kill him. Binabanggit na gusto nilang patayin si Kristo. Pero dito sa verse 8, sabi rito, all the more, they are seeking all the more to kill him. Paano bang pinatay mo na, papatayin pa? Nakatikim na ba kayo nun? Nung double dead na baboy? Pinatay ang botchak. Pinatay na, papatayin pa. No? Parang, ganun yung feeling ng mga Hudyo, no? Sa sobrang galit. Parang si Nebuchadnezzar, nung si Shadrach, Meshach at Abednego, noong hindi lumuhod para sambahin si Nebuchadnezzar, nitong tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach at Abednego, anong sabi ni Nebuchadnezzar? Painitin nyo pa ng 7 beses yung pugon. Kasi hindi
gusto niyang patayin yung 7 beses. Ito they sought Jesus the more to kill him. Parang gano'n, no? Sobra ang galit. Kasi ang sabi po sa verse 18, he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. So ang perception ng mga Hudyo doon sa sinabi ni Jesus sa verse 17, my Father is working until now and I myself am working. Ang perception ng mga Hudyo ay inilalagay ni Jesus yung sarili niya na equal with God. Fantastic claim po ito ng Panginoon. And in the context of Jewish culture, yun talaga ang sinasabi ni Jesus. Kaya pag may mga nakakausap po tayong kulto na sinasabing kahit kailan ay hindi claim ni Jesus na siya ay Diyos, ituro nyo rito, no? Sa kultura ng mga Hudyo, maliwanag sa kanila na kiniklaim ni Kristo na siya rin ay Diyos, siya ay equal with God. Tama ba yun? Any response? Sister Rose. Amen. Amen, Okay. Pastor. Okay. Sige. Amen. Amen. So, hindi lang na sinasabi ng Panginoon siya ay anak ng Diyos, sinasabi rin ng Panginoon, yung ginawa ko ay gawa ng Ama yun, gawa ng Diyos yun. So, dito po sa... Amen, Pastor. Amen. Amen. Dito po sa diskurso ng Panginoong Jesus, ang linaw-linaw po na ang diin, ang binibigyan ng emphasis ni Jesus dito ay yung relasyon niya sa kanyang Ama sa langit. Amen ba? Okay. So yung relasyon sa Diyos Ama sa langit. Yeah. Isasabihin ka, Sister Rose? Wala. Okay. So, ano bang sinabi? So, Jesus was so wrapped up in one thing, his relationship with the Father. Alam nyo, simple lang naman ang sikreto ng Panginoon sa paglilingkod. Yung kanyang relasyon sa Diyos. Para bang hindi itinanggi ni Jesus Christ yung interpretation ng mga Hudyo na ginagawa niya yung sarili niyang equal with God. Alam niyo, ito po ang sign ng mga kulto. Pag inaatake yung deity, yung pagiging Diyos ni Kristo, kulto po yan. Maraming kulto na yan ang inaatake yung pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Pero dito po sa ang linaw, hindi naman kinorek ni Kristo yung perception ng mga Jewish ruler na ginagawa niya yung sarili niyang equal with God. Ang nangyari pa nga parang nalagay na si Kristo sa kumunoy sa sitwasyong yon, pero patuloy pang inilubog ni Kristo yung sarili niya sa kumunoy. Doon sa sinabi niya sa verse 19, no? Dito po sa verse 17, sinasabi ng Panginoon na ang ginagawa ko ay reflection ng ginagawa ng Diyos. My Father is working until now and I myself am working. Ibig sabihin, ang Diyos Ama hindi naman tumitigil sa pagtatrabaho. At ganun din ang Panginoong Hesukristo. So continuous po ito. My Father is working and I myself am working. So, kung ano ang ginagawa ng Ama, nire-reflect lang ni Jesus Christ. Yun po ang sekreto ni Kristo. And then sa verse 19, therefore Jesus answered and was saying to them, truly, truly I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does,
these things the Son also does in like manner. Okay. Ang tanong ko dito ay, sabi kasi nung iba, ayan ang linaw-linaw, na si Jesus ay inferior sa Ama, hindi kapantay ng Ama. Inferior sa Ama, no? So, anong masasabi nyo rito? Brother Chris, anong masasabi mo rito? Ito bang talatang ito ay nagsasabing inferior si Kristo sa Ama? Hindi po, Pastor. Okay. Hindi po siya inferior. Pareho sila. Oo. Dahil yung ginagawa niya, yung sinasabi niya, unang-una yung sinasabi niya at yung ginagawa niya ay yun din ang ginagawa ng Ama. Yun ang ibig sabihin doon. I can do nothing apart. Yung bang ang kalooban ng kanyang Ama, kung ano yung kalooban ng Ama, yun din yung ginagawa niya. Kaya yung the way he act like God, sabi doon, like his Father, katulad nga nung unang-unang kanyang kaso, yung bitay na siya'y nagtrabaho nung Sabat. Dinagdagan niya pa ulit, another bitay na naman, ay kiniklaim na siya ay Diyos. Kaya ano na talaga wala na siyang wala na siyang lusot doon sa hatol ng mga Kaya talagang crucifixion ang kanyang tatanggapin dito. Kaya pero ang maganda dito ay wala siyang pakialam. Basta ang ginagawa niya ay ang ginagawa ko ay yung ginagawa ng Ama. Okay. Yun po yung nice Panginoon. Okay. Ipahati. Any more opinions? Sinong gusto mag-share pa? Si Pastor Asa? Sinasabi ba rito na inferior ang... sige, Brad. Pasensya na, Pastor. Pawala-wala kaya ang signal dito sa amin. Okay, Pero ang tingin ko po, ang sarap po dito po is Jesus Christ himself is co-equal with the Father. And ibig sabihin po niyan, si Jesus Christ ay he is in unity with the Father. Yun po yan. Okay, ayun. So, pwede nating, ang sinasabi ng verse 19 ay hindi yung ranking na mas angat ang Ama sa anak, although sa kultura natin, siyempre naman yung Ama ay mas angat sa anak, kundi yung unity, no? Si Jesus Christ, ang Ama at ang Holy Spirit, sila ay so united sa kanilang pag-iisip, sa kanilang intensyon, kaya sinasabi ng Panginoon dito, hindi ako pwedeng magsarili sa ginagawa ko. Kaya sabi, I can do nothing of myself. The Son can do nothing of himself. Kasi ang anak at ang Diyos at ang Holy Spirit ay so united. Iisa talaga yung kanilang iniisip, yung kanilang intensyon, yung kanilang pinaplano. Kaya kahit kailan, hindi pwedeng magsariling biyahe ang Panginoong Jesucristo. So hindi ranking and inferiority ang binabanggit dito, kundi yung unity ng ating Godhead, no? So, number one, nakita natin na Jesus Christ was reflecting the work of God. Siya mismo is a reflection of God, no? Sabi sa Hebrews siya yung accurate revelation ng Diyos sa tao. Sa Hebrews chapter 1. At dito po sa verse 19, merong talata na sinasabing ang Diyos ay equal si Kristo ay equal sa Diyos, di ba? Puntahan natin yung Philippians chapter 2. Sabi po rito,
Let this mind, verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So si Jesus, binabanggit ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, verse 5 o verse 6, na Jesus is equal with God. Although yung equality ni Jesus na yon ay hindi niya parang kapit-tuko na pinanghawakan, he humbled himself and became a man. Ito yung nagpakumbaba ang Panginoon at naging tao dahil yun po ang plano ng Diyos. So yes, parang nakadepende si Kristo sa Diyos dahil siya po ay so united with God. Tayo po ba ay ganon? Meron bang magsasabing ganon? Ito ang sekreto po ng Panginoon na ang gusto talaga ng Diyos ay kung ano ang kalooban ng Diyos, yun din dapat ang ating gagawin. Meron po bang makapagsasabi sa atin na ganon ka na lahat ng ginagawa mo ay kalooban ng Diyos? Wala siguro, no? Pero, kasi ganito, ano yung kinain ni Adan? Ano yung kinain ni Adan? Ha? Good enough. Knowing good and evil. Forbidden Fruit of knowing good. Fruit of the tree of knowledge of good and evil. Ano ang sabi ni Satanas kay Eva? Pag kinain mo ito, ay magiging kang katulad ng Diyos, knowing good and evil. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ang Diyos, no? Dahil meron ka ng abilidad magpasya sa sarili mo kung ano ang masama, kung ano ang mabuti. So you make your own decision, i-tsapwera mo na ang Diyos. Kaya ito po ang epekto ng kasalanan ni Adan. Na malimit, tayo po ay sari-sariling biyahe. Di ba? Pag ikaw, sa araw bang ito ay nagtanong ba tayo sa Panginoon, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Pag hindi ka nanalangin ng ganyan, you did not take the time na tanungin ang Diyos, ang ginawa mo ay nagpartake ka ulit noong forbidden fruit. Kung ang ginagawa mo sa araw na ito ay sariling isip mo lang, hindi kaya, ibig sabihin, you have partaken again of the forbidden fruit, sariling biyahe ka. Pero, pag ikaw ay nagtanong sa Panginoon, kasi I really believe every day may kalooban ang Diyos sa atin na dapat nating gawin. No? Ito ang sekreto ni Jesus. Wala siyang ginagawa na hindi ginagawa ng Ama. Correct? Kaya pag nagtrabaho tayo kahit na magluluto ako, maglalaba ako, without consulting God, without asking for God's assistance, kayang-kaya ko na ito, Panginoon. Manood ka lang. Di ba? Ginagawa mo yung ginawa ni Adan. Partaking of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Sariling pagpapasya. Pero if you have prayed, kaninang umaga, pagising mo, Lord, ano ang gusto mong ipagawa mo sa akin? Bigyan mo ko ng kalakasan at bigyan mo ko ng sensitivity sa banal na espiritu para gawin ko ang iyong kalooban. Amen ba? Any reaction? Sinong gusto Amen, mo? pass. Amen. Sige, elaborate mo yung Amen. amen ko, Brad. Opo, kasi 'di ba sabi po sa Proverbs, sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not
to your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. So, totoo po yan talaga, Pas. Yeah. At personal ko po experience po yun. Kasi yung po mga pulis na nag-COVID po doon, yung preso, that time, siguro sabi ko, Lord, kung nagtanong ako sa iyo na pupunta po pa ako doon o hindi muna, malamang hindi ako nadamay. At yun po ang sinabi sa akin, ito po yung impression sa akin ni Lord na lahat na mong gagawin, dapat isanggunin mo sa akin. Yeah. At natuto po ako doon talaga, Pas. Okay. Yeah. Maiiwasan natin yung unnecessary trouble pagka ang gagawin lang natin ay kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos, di ba? Ito po ang dynamic ng pagkilos ni Kristo. Sakto po, Pas. Sakto po. Oo. Nung sinabi niya, I can do nothing of myself unless it is something na nakikita kong ginagawa ng Ama. So sinasabi ng Panginoon, pag walang ginagawa ang Ama, wala akong gagawin. Pag walang sinasabi ang Ama, wala akong sasabihin. So, yung ganong so united na relasyon ni Kristo sa Ama, di ba? Yan ang nagkukulang talaga tayo, no? Kahit ako ang tendency natin yung epekto ng fruit of the tree of knowledge of good and evil ay nagsusurface pa rin sa atin. Kaya kailangan po nating i-unlearn yon at matutunan yung uri ng pamumuhay na laging sensitive sa Holy Spirit, laging nagtatanong, ito ba yun, Panginoon? Pati nga Lord, iinom ba ako ng kape o hindi? Iwasan mo yung sakit at karamdaman. Marami dyan kakain na nga lang, nalilimutan pang manalangin. Kung karaoban ba ng Panginoon na kainin yun o hindi. Di ba? So, ganun po ang Panginoong Kristo. So, He was a reflection of the Father and He was so united with the Father. Verse 20. Pastor, Okay. meron po akong dadagdag, Pastor. Okay. Kaya pala itinuro ng Panginoon yung Lord's Prayer. Oo. Kaya dapat lagi nating yun ang ating model prayer lagi. Oo. Sabi ko nga yung very dangerous pala yung sinasabi ng Lord, teach us to pray. Kaya maraming mga tao ngayon na natututong manalangin Pagka nagkakasakit na, pag may mga problema na, natuto ng manalangin. At ang huli doon ay yung sinabi ng Panginoon, not my will, but your will be done. Kaya nga, magandang pag-aralan natin yung itinuro ng Panginoon na panalangin para sa mga disipulo. At nandoon lahat yung kalooban ng Diyos Pati yung utos niya yung mahalin mo yung ang Diyos ng buong puso at mahalin mo yung kapwa. Andun lahat yun Kaya talagang model prayer yung Lord's Prayer, Pastor. Yun lang po, Pastor. Yung Lord's Prayer ay daily prayer yun, na dapat nating ina-apply. Okay? So, Brother Roland, may gusto kang sabihin? Wala po iniiwan ni Pablo yung pastor Okay. Si Pablo po, nung una niyang ma-encounter ang ating Panginoon, yung po una niyang itinanong, Panginoon, ano po ba ang gusto niyong gawin ko? Yes. At yun dapat ang lagi natin tanong. Dapat ganun din tayo. Correct. Thank you, Brad. So, yun ang dapat laging itinatanong ng isang Kristiyano. So dependent on the Father. Like, parang ganitong sinasabi ng Panginoon. I am so dependent on the Father. Not in the sense na ako ay inferior sa Ama, kundi I am very much united with the Father. Ang Diyos hindi hindi nagde-day off, hindi nagpapahinga. Yung Sabbath sa Kanya is in the sense of appreciation ng Kanyang creation. At ang intensyon ng Diyos sa Sabat ay para sa kapakanan ng tao, no? Kaya yung pagpapagaling ng may sakit, yun, hindi violation ng Sabat yun. So dito,
sinasabi ng Panginoon, I am so united with the Father at yung aking ginagawa ay yun yung ginagawa ng Ama. So what I see the Father doing, yun din ang ginagawa ng anak. So sa halip na kontrahin ni Kristo yung perception ng mga Hudyo na ginagawa niya yung sarili niyang equal with God, idiniin pa ni Kristo ng husto sa verse 19. No? So, yan po. And beware na pagka ang inaatake na ay yung deity or divinity ni Kristo, kulto po yun. Laging ganun ang tendency ng, kung hindi na ako magpapangalan, kasi live tayo sa Facebook, pero yan ang isang katangian ng mga kulto. Ang unang inaatake ay yung deity ng Panginoong Hesukristo. Dito po, malinaw na Jesus Christ, yung claim niya na He is equal with God. Verse 20, For the Father loves the Son and shows Him all things that He Himself is doing, and the Father will show Him greater works than this, so that you will marvel. Tingnan niyo po ito. The Father loves the Son, and because the Father loves the Son, the Father shows Him all things that He Himself is doing. Anong tingin natin dito? Sister Rose, San Andres, anong tingin mo rito? Paano mo interpret ito? Sabi diyan, Pas, mahal na mahal ng Ama ang anak. At ipinapakita sa kanya ang lahat ng bagay na ginagawa ng Ama. So, yun nga po, Pas, na kumbaga, lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay, ng Panginoong Hesus, ay yun talaga yung pinapagawa talaga ng Ama din sa kanya. Okay. At yun po, yung sinasabi dyan na Father loves the Son, talagang totoong-totoo yun, na mahal ng Ama ang anak. Mahal na mahal ng Ama ang anak. So kahit, yun na nga, kahit diba nakita nga po natin na yung ginawa ng anak ay siya lang talaga makagagawa nun, lalo na po yung kanyang kamatayan sa krus. Pero dahil yun ang gusto ng Ama, nangyari po yun. Mahal na mahal ng Ama ang anak, at ganun din naman ang anak, di po ba? The Lord Jesus loves the Father so much. Okay. So, nandoon po talaga yung unity, tri-unity. Ang term po nga dyan po, Pas, ay tri-unity. Father, Son, and Holy Ghost. Yeah. Inseparable, tri-unity. Kung ano yung ginagawa nila, they do it all together. Yun lang muna po. Thank you, Sister Rose. Sino pa? Sino pa ang gustong Roland? Baby. Ito po yung complete unity po ng Ama at ng Anak based on the love of His Father. Okay. Sige. Yun po. Ate Chris. Pastor, Mr. Baby raw. Mr. Baby. kasi sabi po dito, for the Father loves the Son, andun po yung complete obedience po. Okay. The obedience of the Son is based on the love the Father has for the Son. So, sobrang pagmamahal at Okay. pagsunod. Yeah. Yeah. Amen. Okay. May naisip lang ako dito sa verse 19. Balikan ko lang yung verse 19, no? Kasi ano ba yung kasalanan? Ang sabi ng kasalanan ay missing the mark. Yun talaga ang definition ng kasalanan missing the mark. Meron kang dapat tamaan at hindi mo tinamaan, kasalanan po yun. Kaya not necessarily na masama yung ginagawa mo, pero it can be sin if what you are doing ay hindi yung talaga ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Halimbawa, sinabi ko sa anak ko, Jan, magsaing ka na. Ang ginawa ni Jan ay nag-igib ng tubig. Nagkasala ba yung anak ko? Nag-igib.
Sabi ko, Jan, di ba sabi ko sa'yo magsaing ka? Eh, tay, nag-igib naman ako ng tubig eh. Maganda na yung ginawa niya, di ba? Pero hindi yun yung Pastor, pinagagawa ko eh. Oo. baka kaya nag-igib ng tubig kasi magsasaing siya. May submission pa rin. Nag-obey siya para magsaing. Kaya sa Dahil balon walang pa eh, no? tubig. Punta ka sa Siroma, balon yung hinigiban ng tubig. Layo pa. Layo na higiban. Anyway, ang puntos ko ay nung nanalangin si Kristo doon sa Garden of Gethsemane na yung bang if there is a way na this cup can pass from me ay mangyari. Mayroon kasing perception na ang sinasabi ng Panginoon parang natatakot siyang mamatay sa krus. Kasi yung cup doon na sinasabi ay yung cup of suffering, di ba? Pero ang ending ng Panginoon, but not my will, your will be done. So, ang tingin ko doon sa prayer ni Jesus na yon, hindi talaga siya natatakot mamatay sa krus. Yun talaga ang ipinunta niya rito sa lupa eh. Pero ang prayer na yun ng Panginoon is to really determine kung kalooban nga ng Diyos na siya ay ipapako sa krus. No? Talagang He has to make sure. Ayaw niya kasing mag-violate ng kalooban ng Diyos. Ganon kahalaga ang kalooban ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. No? Na napakahalaga ng kaya hindi talaga siya gagalaw pag hindi niya nakitang hindi gumagalaw ang Diyos. Hindi magsasalita ang Diyos pag walang sinasabi ang Panginoon. Yun ang dynamic ng ministry ni Jesus Christ. At ito pa sa verse 20. Sige, sabihin ko na yung aking nakita po rito. The Father loves the Son. And then, the Father shows Him all things that He Himself is doing. At yun ang gagawin ni Kristo. Ibig pong sabihin, ministry results from your relationship with God. Ang ministry is outflow ng relasyon mo sa Diyos. No? Yung relasyon ni Jesus Christ at ng Ama ay so close, kaya ipinapakita ng Ama kay Kristo yung ito ang gagawin mo, anak. Marami sa atin ang nagpupumilit na magkaroon ng ministry minsan. Pero okay naman ang intensyon natin. Gusto nating maglingkod sa Diyos. Ang tanong, yan ba talaga ang ministry na ipinagagawa sa atin ng Panginoon? Di ba? So, Jesus Christ was so close, very secured po ang Panginoon sa pag-ibig ng Ama sa Kanya. Love brings security. And then, ang outflow ng pag-ibig na yon hindi ka magkakamali sa gustong ipagawa ng Panginoon dahil out of the love of the Father for you, magbubukas ang Panginoon ng mga pintuan at opportunity para mapaglingkuran mo siya. Yun dapat, ang mauna dapat yung relasyon natin sa Diyos, hindi yung ministry natin sa Kanya, para sa Kanya. I mean, ang unang ministry natin sa Diyos, bago yung ministry natin sa ating kapwa. At doon magpo-flow yun. Baka naman, masyadong busy na tayo sa ministry, punta rito, punta doon. Baka naman hindi talaga pinagagawa ng Diyos sa atin yun. Gawa tayo ng gawa. In the process, napapagod tayo kasi wala yung wala yung kalakasan ng Diyos wala yung biyaya ng Diyos para gawin mo yon. Kaya maaga tayong namamatay. So, ang prinsipyo po dito ng Panginoon ay let us be so dependent on the Father, so secured
in His love. Kasi may time na yung ipagagawa sa iyo ng Ama ay ma-offend ang ibang tao. Di ba? So secure ang Panginoon sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya, ng Ama sa Kanya, wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa gustong ipagawa ng Ama. Correct? Kaya kahit na siya pinipersecute ng mga Hudyo dahil pinagaling niya yung lumpo, walang pakialam ang Panginoon. Hindi niya kinorek, hindi niya dineny yung perception ng mga Hudyo na he was making himself equal with God. So kung yung kultura ng mga Hudyo malinaw po sa kanila, the way Jesus said sa verse 17, my Father is working, the way na sinabi niya yun, ang mga Hudyo po ay hindi sasabihin na tatawagin nila ang, yes, God is a Father, pero hindi nila tatawagin personally ang Diyos na my Father. So the way Jesus said na my Father, ay talagang malinaw sa mga Hudyo na Jesus is making himself equal with God, which is true naman. At hindi po yung dinenay ng Panginoon. So, hanggang dito na lang po muna siguro tayo. Nakailang verses lang ba tayo? 3, 4 na verses, no? Na yung principle ng ministry ng paglilingkod sa Panginoon. Simple lang po. Yung preoccupation ng Panginoon sa kanyang Ama. Ang napakahalaga po sa Panginoon ay yung relasyon niya sa Ama. Kaya ang ginagawa niya ay kung ano yung ginagawa ng Ama. At hindi siya gagawa ng iba na hindi ginagawa ng Ama. And he was so secured in the love of the Father, wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Basta ang mahalaga sa kanya, ang ginagawa niya ay ang kalooban ng Ama sa langit. Amen? Amen po ba? May napulot po ba tayo dito sa ating Amen. Amen. bulay-bulayan? Amen. Oo. Amen. Jonalyn, may sasabihin ka? Ngayong araw po bang ito ay nagtanong kayo sa Panginoon, Lord, ano bang ginagawa sa akin? Di ba? Nagtanong ba tayo sa Panginoon ng Diyos? If yes, then you have partaken of the tree of life. Pero kung hindi ka nagtanong, ay yung fruit of the tree of knowledge pa rin ang umiiral sa atin. Tayo. Amen. So, yun po yun. Simpleng-simple. Ito po ang sekreto ng ministry. Your relationship with God the Father. Your relationship with Jesus Christ. No? Next time na lang yung following verses. The Father will show him greater works than this so that you will marvel. Great work na yung pinagaling niya yung lumpo, ano? So anong greater work kaya ang tinutukoy ni Jesus Christ dito? Palagay nyo na meron pang greater work na ipapakita ang Ama sa inyo, sabi niya sa mga Hudyo. Great work na yung for 38 years, lumpo, pinagaling niya. That was a great work. Pero may sinasabi ng ang Panginoon, meron pang greater works. Hindi nyo pa nakita yung ano ba yung sabi ni Obama? You ain't seen nothing yet. Hindi pa nakita yung dapat nyong makita. Ano pa kaya yung greater works na gagawin ng Panginoon? Malagay nyo. Yung verse 21 pass, raising the dead. Yung bumuhay ng patay. Tama po yun. Thank you, Sister Rose. At this point po, hindi pa bumubuhay ng patay ang Panginoon. Sa puntong ito, wala pang binubuhay ng patay ang Panginoon. Parang 3 months later pa, bubuhayin niya yung anak nung widow sa Nain. After 3 months pa. Tapos, another 6 months, yung
anak ni Jairus, yung daughter ni Jairus. And then yung last week ng ministry ni Cristo ay si Lazarus. Ayun ang greater work talaga. 4 na araw ng patay, no? Si Lazarus. So, amen. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa yaman ng iyong salita na aming tinalakay, pinagbulay-bulayan, pinagsalusaluhan sa umagang ito. Ma-realize namin, Panginoon, mapagtanto ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang kahalagahan na ang aming ginagawa sa araw-araw dapat katulad ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo, na kung ano ang kalooban mo, kung ano lang ang ipinagagawa mo, Panginoon, walang labis, walang kulang. Yun lang ang aming gawin, Panginoon. Ang problema, O Diyos, ay yung aming sensitivity, na kami makarinig sa iyong tinig, Panginoon, ma-perceive namin, ma-discern namin ang kalooban mo, at yun lang ang gagawin namin. Alam naman namin, Panginoon, na kung yun talaga ang pinagagawa mo sa amin, yung divine enablement, yung grace mo, Panginoon, ay kasamang ibibigay mo ng masagana para magawa namin yung pinagagawa mo for your glory and for your glory alone. So, Lord, let us begin by asking you every time, lalo na kung gagawa kami ng major decision, asking you, Panginoon, Lord, ito ba ang kalooban mo? Ito ba ang ipinagagawa mo? And then, we will move in that direction, knowing that it is your perfect will, oh God. So, salamat po. Help us to nurture our relationship with you. Ma-develop po sa amin yung spending time with you, meditating on your word. And bless my brothers and sisters, oh God. I declare and decree health and healing continually sa bawat isa, Panginoon. I declare a sensitivity in the voice of the Holy Ghost, and yung relasyon namin lumalim ng lumalim, at magkaroon kami ng the same determination na ang gagawin lang namin ay yung iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang araw na ito sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Amen. God bless you po. Praise the Lord. God bless you, Pastor. Yeah. Pastor Rose. Pastor, prayer request po. Yes. Oo. The Rose. Shadrach po, birthday ngayon. Pray. Okay, sige. Ano pa? Ano pa gusto niyo pag-pray? Pwedeng isama niyo rin pa sa prayer yung aming pinsan na pastor, asawa ni Insan Rebecca pa sa Cavite. Si OG Rodriguez. Ano yun? Anong sakit? Ooperahan po yun pas ngayon. Hindi ko lang alam kung naoperahan na o operahan pa lang. Basta alam ko na admit na po yun. Operahan sa colon yata. Colon? Okay. Asawa ni? Anong pangalan? Pastor Roland Luteria po. Pastor yung operahan. Opo, Pastor Roland Luteria. Pinsan ni Asa, pinsan namin po. Okay. Okay. Sige. Any more? Provision po yung, kung maoperahan man siya, yung provision ni God, saka total healing na rin po. Pastor Roland Luteria. Yes, sige. Sige. Alright. Sige po. And then, i-request ko si Sister Nati to close us in prayer pagkatapos kong mag-pray sa mga prayer requests, no? Okay. Sige. Let us pray. Father God, first of all, we thank you for the life na ibinigay mo kay Shadrach. Siya ay regalo mo kay Leah, Panginoon, at sa kanyang lola at lolo. And I pray na pagpalain mo po si Shadrach. Salamat po sa kanyang kaarawan, ipinagdiriwang, at ang full provision mo sa batang ito ay pagkaloob mo hanggang siya ay lumaki
At yun nga, makilala ka niya ng lubos at kung ano ang plano mo sa batang ito kay Shadrach, magkaroon ng katuparan, Panginoon. Bless Shadrach, O God, even as he celebrate his birthday. In Jesus' name. Si Pastor Luteria, Panginoon, ay itinataas din namin sa iyo, O Diyos, na siya po ay sabi ng iyong salita, by your stripes, pinagaling mo na siya. Siya ay iyong lingkod, Panginoon. And we reiterate our covenant with you. This is one of his inheritance, health and healing. So we declare it, we decree it. Father God, kung ito man ay yung colon, ano man ang depresya ng colon na yon, kung ito ay kaya pang gumaling, bring that manifestation of healing, or else palitan mo yung colon niya, Panginoon. In the name of Jesus, nagkakasundo po kami at nananampalataya po kami na si Pastor Luterio will be used again mightily by you. May pinagagawa ka pa sa kanya, Panginoon, and whatever commitment that he needs to do para magawa niya ang kalooban mo ay gawin niya, Panginoon. Extend his life and fruitful service to you, O God. Salamat po kay Pastor Luterio and thank you for his healing. May it be through the doctor or may it be through your miraculous manifestation. Kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng mas malaking kaluwalhatian, doon kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Yung sakit at karamdaman ng aking mga kapatid, nasaway namin, pinagawin namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Si Vicky sa kanyang high blood. Oh God, in Jesus' name, we speak normal blood pressure. Hallelujah. Oh Lord, Thank you. Sister Nati, Sister Rose, San Andres, at Sister Baby, Panginoon. Ano pa man, Panginoon. At kung sino pa ang nanonood sa amin through Facebook Live, we speak health and healing. Narinig nila ang iyong salita. Sabi ng iyong salita, the entrance of your word gives light. Sabi ng iyong salita, you send your word and bring healing. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Inaangkin po namin at kami ay maingat na nagbibigay sa iyo ng pagkakangal sa pangalan ni Jesus. Amen. So natin, prayer. Yes, Lord. Tayo po'y manalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa pagpapala mo sa araw na ito sa bawat sa amin, Panginoon. Salamat po kay Pastor Jean na ginagamit mo upang ang salita ibahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, Lord. Amen. Amen and amen. So, God bless you. God bless po. Next week. Si Rose. Next week, maganda tayo ng ano? Maganda tayo ng kwan. Tag doon? Communion. Mag-communion tayo next week, no? Opo. Mukhang hindi ko na-i-live. Mukhang hindi ko na-i-live ng Facebook. Akala ko nag-live na kanina. Sige. God bless you all. Every Wednesday, kung gusto yung sumama doon sa Ermito. Sister Luz. Bye-bye. God bless. God bless. Yun ang mga anak ko natin. Kailan. Si Matthew narito rin. Matthew. Okay. Father John. Okay. Sinalyo, kararating lang dito. Sige na. End ko na po ito. God bless you all. God bless to all. God bless. Sige. Bye-bye. Bye-bye.